Network Entertainment. Hi guys and welcome sa bago na namang episode ng The Red Door Podcast, PH. Ayan, pasensya na nung nakaraan kasi maraming kaming narinig or dun sa ating parang pinaka-community, nagtataka sila kung bakit wala daw tayong episode nung Saturday. Wala tayong special guest. So, ito na. Huwag na kayo mag-alala dahil ngayon ay kasama natin si Antoinette ng Grimcast Manila. Ayun. Hi. Ayan. Hello. Nga pala, kung napapansin nyo, bago na naman yung lugar natin. Nandito tayo sa Big Baby Studios. Yes, Hello. correct. Yes. Yeah. Welcome to Big Baby Studios. Ayan, pag-uusapan natin yan later kasi kung gusto nyo rin mag-shoot dito sa studio na to, i-discuss later ni Antoinette yan. Actually, this is our second time Yes. dito sa Big Baby Studios. Mhm. Kasi nung nakaraan, meron kaming episode na kami naman ang guest sa may Grimcast Manila. So, kung hindi nyo pa na-stream, available siya sa may Spotify. Search nyo yung channel ng Grimcast Manila. Tapos, may guesting kami ni Tito Ian doon. Oo. May mga listeners tayo na nandun sa GC kasi sinend natin yung link na yon Oh, sa thank GC. you. So, ayun, may mga iba sa kanila na nakapakakinig na nung episode na yun. Pero kung hindi pa, ililink din namin sa baba ng video na to kung nasa YouTube kayo and sa Spotify kung gusto nyo mapakinggan. Sana pakinggan nyo kasi maganda. At saka that's nice. Yes, tama. At saka hindi lang sa Spotify available ang Grimcast Manila. Meron din silang YouTube channel. Mhm. So, Yeah. pwede nyo ring mapanood or mapakinggan yung mga previous episodes from Grimcast Manila. Pero ang tanong, sino nga ba talaga si Antoinette ng Grimcast Manila? Oh God, sino ba? Who is she? Who is she even? Who does she think she is? What is she doing? Pero sige, go. Yeah. So, Paano kayo nag-start? Paano nag-start ang Grimcast Manila? Okay. Kasi since childhood, sobrang hilig ko na sa mga ghost stories, yung mga lahat ng horror type things. Para sa mga millennial dyan. At dito? Millennial? Millennial. Boomer? Boomer. Grabe. Okay. Pero alam mo yung growing up, ang dami ng Buffy, Sabrina the Teenage Yeah. Witch, tapos merong The Craft, mga ganun. So ever since, sobrang kilig ko na doon, tsaka sa mga horror books, shows, movies. So, mahilig din ako sa ghost stories. Mhm. And all my life, mahilig ako magpakwento ng ghost stories. And dumating tayo sa point na ubos na yung kwento ng lahat ng mga kaibigan ko. They're like, kapag humingi ng ghost stories, na naman, girl, ubos na. Wala na akong bagong makwento sa'yo. So, it was more of, okay, I need to branch out. And time na medyo on the rise yung podcast. Mhm. So I was like, what if I invite people on a podcast, but use the podcast, basically using the podcast as an excuse to get them to tell me stories. Come on my podcast. Really, I'm here for this story. That's a really good So, way. so yun, and then it's a mix of yung friends ko from before na alam kong may magandang story, and then sometimes magre-recommend sila ng ibang tao, which is kayo, na-recommend kayo sa akin ng ng previous guest. So, ayun, it just kept rolling. And then, after that, nag-pandemic. Oh. And medyo nag-overdrive ang mga tao on podcast. So, tinuloy-tuloy ko na lang. Yeah. Grabe. Oo. Alam nyo, sa totoo lang, sobrang daming stories ni Antoinette na na-share sa amin ni Tito Ian, pero hindi yun recorded. So mamaya, abangan nyo yun kasi tatanungin natin si Antoinette kung ano ba yung mga scariest na stories na napakinggan niya na sa ibang tao. And I'm sure, meron ding personal experience si Antoinette. Yeah. Mhm. Yes, meron. But Baka- yes, yeah. I'll let you. Last time, meron kaming experience dito. Oh, during recording, diba? Yes. So, kung gusto nyong hanapin yun, pakinggan yung episode namin sa Grimcast Manila kasi merong isang part. Hindi ko alam kung saan, kayo na bahala maghanap.
Pero pag pinakinggan yung episode na yun, baka mahanap nyo. Comment kayo dun sa Spotify na video kapag nalaman nyo kung saan banda. Pero hindi ko sure kung na-catch sa audio or tayo lang yung nakarinig. Hindi ko pa masyadong na-review. Yeah, pero let's let them find out then. That was interesting. Yeah. So, Hindi, gusto ko naman magtanong about dito sa may Big Baby Studios. Ano bang parang pinaka-history na ito? Well, since 70s pa siya studio. So it's in the 70s, home studio siya. And ano lang siya, parang yung dad kasi ng husband ko, si PV, musician din siya. And nagbabanda-banda siya, tsaka nagsusulat din siya ng mga songs. Actually, Philippine Rock and Roll Hall of Famer siya, si Sonny Nicholas. So, before, nung bata pa sila, home studio lang siya, rehearse, banda-banda, ganun. Tapos kung may magre-record, parang friends niya lang, friends and family. Tapos, when he passed away, syempre, yung studio nandito pa rin. So, inisip namin ng husband ko na parang, sige, professionalize na natin. So, since 2016, ayun, fully operating professional studio na siya. In-upgrade namin yung gamit. Pininturahan namin yung mga nasira ng undoy dati. umabot dito? Ang taas na ng lugar namin Yeah, Tapos actually. I think nag-isang dangkal siya dito sa loob ng studio. So that was pretty wild. As in, that day, lahat ng amps, lahat ng gear, kailangan itaas. Medyo slightly traumatic. Yeah, So it before is. namin siya i-repaint, makikita mo pa yung line ng water dito sa loob. So yun. Pero wala na yun. Okay na. Yeah. Okay. Grabe. So yun. Hindi, wala. Bigla lang akong parang na jigsaw moment. Kung sinabi mo na 70s pa pala itong studio. Tapos, di ba, nakwento natin kanina na meron tayong something na na-experience dito. Na baka related, no? Well, eto, hindi na natin papatagalin. Tanungin na natin si Antoinette ng mga scary stories. So, mag-umpisa muna tayo siguro sa personal experience mo. Gosh. Okay. Yeah. Like recently or like from childhood? Actually, ako naisip situation? ko ganito eh. Kasi, na-mention mo kanina na when you were young, you were looking for stories. Diba? Yeah, and according to my parents, hindi ko na ito maalala. Alam mo yung parang bata ka na wala ka pang memories, ganyan. Yeah. I was a creepy kid. Okay. For example, nung bata kami, mahilig mag-joker, maglaro ng dad ko na yung, alam mo yung film center? Oh, yeah. Di ba may Manila. rampa sa harap? Yeah. So parang kunyari pauwi kami from Sunday, gala, whatever. Nung pauwi kami from there, dadaan siya dun sa film center ramp. Tapos parang magpe-pretend siya na parang, roller coaster, wee! Ganon. So, cute fun thing lang. Tapos one time daw, dati pwede pang sumakay yung kids sa harap, di ba? Tapos, so nakasakay ako sa harap ng car, ng white na pickup namin. Tapos, alam mo yung nakakalong ka sa mom. Well, nakakalong ako sa mom ko facing backwards. So, nakaganan ako. Yeah. Tapos sila driving. Tapos ginawa yun ng dad ko na parang, let's pretend roller coaster. Wee! Tapos daw, nung pababa kami, tumingin daw ako dun sa film center. I looked up at one of the windows or something. Tapos, nag-point daw ako and said, Mama, Mumu. Tapos parang sila, sinasabi mo, halika na. Yung mom ko na, Daddy, halika na, go. So, parang nung tinatanong nila ako kung ano yung nakita ko, pero sabi ko, Mumu, white dress, lady. It's like, what the fuck? So, Sorry, pwede ba magmura? No, it's okay. Pwede. Pwede. Wait Pucha lang, naman, no? Na ano tuloy ako ngayon? Ano yan? Sorry. Hindi, okay na kinikilabutan ako. Kasi, yung film center ba na tinutukoy mo is yung Manila Film Center? Yes. Which is yung may issue. Yes. Before. Yeah. Kasi, ano yung nakita mo? Well, I have no Sabi? memory. Ang sabi raw nila, I just pointed at one of the windows and said, Mama, Mumu. And then, nung tinanong nila ako kung ano daw yung nakita ko, I said, white, lady in white, floating or something in the window. Kasi nung nakaraan sa may KMJS, isa yan sa ano nila,
na feature nila yung yeah. film center. Mm-mm. Alam mo ba na nung pumunta yung mga paranormal expert doon, Yeah. babae din yung nakita nila. Oh, really? Oh, shit. Oo, kaya parang ano ko na. Oh, I don't know about that. Well, this was early 90s. She's still siguro. there. Oo. Maybe. So, It's kind of sad. Yeah. honestly, medyo skeptic nga ako nung napanood ko yun. Kasi parang sabi ko, ba't magkakaroon ng babae doon? Right. Based sa stories is mga Construction construction workers. workers. Yung mga natabunan daw Right. doon sa may film center na yun. Pero kung iisipin mo, baka nga naman may mga family yung mga construction workers na sinama nila doon sa work. Mm. Kasi minsan gano'n naman, di ba? Mm-mm. Na baka isa rin sila sa mga nabiktima. Pero wala. Kinilabutan Well, ako doon sa Honestly, like I've talked to some people na parang they go on their own little ghost hunt or parang yung mga ghost tour whatever or may mga spirit questers na pupunta, and they actually say na halos wala. Mhm. They're saying na parang kung meron man, hindi siya angry construction workers. Mm-mm. Pero since ang tagal niyang natenga, Mm-mm. alam niyo yun, parang empty spaces, Mm. empty dead spaces na walang tao, na walang buhay na dumadaan, binabahayan. Oo. So feeling ko, baka yun na rin yung nangyari. And parang ayan yung correct term pinapamahayan. Mhm. Yeah. Mhm. Alam ko, napag-usapan natin to. Hindi. Hindi ba? O Ang sino ang nakapag... Napag-usapan natin ni Prey. Ay, pray, oo. Mm-mm. Pero ang topic naman nun is yung bahay doon. Bahay kung saan naganap yung Lipa Massacre. Oh, Shit. okay. Which is yung sa pagkakakwento ni Prey, yung nakikita niya Mhm. is hindi yung spirit nung mag-ina, nung Ah. mag-iina. Mm. Someone na bumahay doon sa may Mhm. bahay na yun. Yeah, and like negative energy attracts other Yeah. negative Uh-huh. energy. So, yung iniisip natin baka it's the alleged construction workers that were buried, pero since yun nga hindi siya ginagamit, Mhm. it's dead space, May- naka-off lahat ng ilaw palagi, at Mhm. sobrang laki pa niya. Baka meron ng mga ibang na-attract dun sa Yeah. space. I don't know, maybe. Makes sense then. Oo. But yeah, that's from childhood. And then, actually, my sister is worse. Pero as a baby naman siya. So, dati kasi uso yung mga burol sa bahay lang, diba? Yes. So, nung we used to live in a very old part of Parañaque. So, yung mga kapitbahay namin, lahat pinsan ng kapatid ni na like, lahat kami related somehow. Yeah. Mhm. So, yung kapitbahay namin, unfortunately, may namatay. Tapos, yung burol sa bahay. And yung profile daw yung lady na namatay is, siya, parang matandang dalaga. Okay. And, siya, parang she spent her days, yung windows pa ng bahay na to, alam mo yung mga, anong tawag doon? Parang old Philippine style window. Castilla style ba? Yes, na parang, Kapis. Oo, kapis. yes, yung Yeah, parang may sorry. mother of pearl Yeah. na, anong tawag doon? As the, parang yung window niya Yes. mismo instead of glass. Is that it? Yeah, tapos isa-slide lang siyang ganon. Tapos, lang daw siya, like all day, she just stay there and like watch the people go by, ganon. And she passed away, old maid, na not super happy maybe. Mhm. And at that time, kakauwi pa lang ng sister ko na yun from the hospital. Bagong panganak siya. And then, pero, ongoing yung burol niya. Mhm. And like the whole night, ang taas ng lagtat niya, umiiyak lang siya the whole night. And yung mom ko, doktor, and hindi niya maintindihan kung bakit umiiyak yung kapatid ko, bakit ang taas ng lagtat niya. And sobrang iyak lang siya ng iyak the whole night. And hindi nila ma-figure out until, I think, bumisita sila dun sa kabila and like, pinagdasal yung namatay. Mhm. Tapos yun, tumigil yung kapatid ko. Oh. Lumaba nawala yung lagkat niya. So, we don't super know if that's related. But, it worked. Pwede Yeah. yun yung mga childhood Pero yun stuff. talaga yung unang mo maisip talaga na Mhm. if something happened after one action. Diba? Parang yung maisip mo. Actually, tanong ko rin yan 'di ba? Parang sa mga previous episode natin na naging tanong ko yan na parang
bakit after makakita kaya ng isang, yung bata, for example, nagkaroon siya ng scary experience or paranormal encounter, ano kayang explanation? Bakit nagkakalagnat? Stress? Pwede. Since traumatic para sa kanya yung event. Or they're trying to do something to the kid. Oo. Maybe find a new home. I don't know. So, I mean, kaya ang daming mga precautions with kids, di ba? Like, Yes. in different cultures, like even in Chinese culture, meron yung mga, ano yun yung parang mga bracelet, Yeah, na pinapaano. something. Meron and, pa nga yung ano eh. lawayan mo or Lawayan. something. Tapos, yung iba na pinapasuot yung mga like religious medals or pinipin yung scapular. Yeah, oo, meron. May naka-ano. Uso yan dati. Yung bracelet na red, black na beads. Tapos parang may unan na maliit na pula. Something like that. Oo. Ano naman nun? Hindi ko alam pero hindi ko alam kung mali yung memory ko. Meron pa nga parang may bigas pa nga ata dati. Yeah, may ganun. It's like, I don't know. It's a thing. Ilang kilo? May 1 kilo nasa likod. Ilang cup? Pwede. 1 kilo, sa bata, nakakabit. Parang mas mabigat pa yun sa bata. Kaya nga. Hindi naman. Pero wala lang. Naalala ko lang dati talaga yung mga bracelet na na parang naku-curious ako kung ano kaya yung laman. Aha. Meron din akong classmate dati na sa bewang niya may nakatali na bala. What? Na may pinitpit na bala tapos parang may tali. Kasi parang classmate ko yun nung elementary. Sige. Parang nagbihis ata kami, nagpalit kami ata ng PE uniform parang gano'n. Tapos nakita ko, tapos tinanong ko siya na para saan yan. Tapos natatandaan ko na sinabi niya na parang pangontra nga daw. So, I mean, as long as it's not hurting anyone. Yeah. Wear what you like. Yeah. Bali. So, yun. Ano yung alam mo na na mga ganyan na natatawa ka na lang sa ngayon? Yung parang mga dati, pangontra ko tapos kung iisipin mo ngayon parang natatawa ka na lang. Di naman sa natatawa, pero yung hindi ko naiintindihan pa is yung usog. Okay. Parang, hindi, ano yung mechanics niya? Parang, Same tayo. wag Ako mong din. i-greet yung bata kasi mauusog siya. Mauusog saan? Sa ano? Kasi sinasabi di ba yung puwera usog? Yeah. Okay. But is it Hindi ko usog magets in the eh. sense na i-move mo siya? Or is this usog a different? Merong Meaning? nag-explain sa akin yan dati. Hindi ko din nag-gets nung in-explain sa Sorry, akin. sorry, Kasi- I sound so dumb. Yeah. Hindi, ako actually. Kasi parang yung term na usog daw, parang has something to do with energies daw, na parang hindi ko magets nung in-explain sa akin na parang may mga tao daw na malakas yung usog. Na hindi ko magets kung anong usog ba. Hindi ko alam eh. Ako may kaunting information dyan since before nagla-live ako sa TikTok, di ba? Tapos napunta ata yung topic dyan sa usog. Kasi confused din ako doon sa may term na kapag sinabi ko, for example, ikaw, pag sinabi ba na malakas yung usog mo, ano ibig sabihin? Ikaw yung prone sa usog? Oo. Every time na bumabati ka, nang gutom ka, ikaw yung madaling makausog. Na ganyan. Ano pala yun? Parehas pala yun. Gutom? Oo, kasi yun yung isa sa mga yun yung isa sa mga characteristics na pwede ka makausog. Baka nabati ka ng isang taong gutom. In like a hungry? Yes, oo. For example, ako nagugutom ako tapos bigla kitang binigyan ng compliment. Oh. Ayun, pwede ka mausog. Tapos, meron din naman mga tao na kahit hindi sila gutom nung moment na yun, basta malakas silang makausog or malakas silang makabate, kayang tumalab sa'yo ng usog. So just don't compliment people when you're hungry? Oo, yan. Paano kung patay gutom ka? So it doesn't, parang ngayon. Sige, Englishin mo ako, okay lang. Sorry. Hindi. Hindi. Hindi, parang sa akin ngayon, parang, di ba sa'yo kanina sabi mo, parang hindi mo siya magets. Parang ganun sa akin, na after mong i-explain kung paano yung mechanics, parang, same na rin na parang, Bigla mong- bakit? Ha? Parang ang naisip ko lang ngayon, kalokohan. Hindi, oo. Hindi, ang naisip ko lang ngayon kasi, kaya pala usog. Kasi pag kumain siya, busog. Oo, siguro tinanggal yung B. Pwede rin yun. Pero siya no? Is this why you're called Tito Ian and Yes, Tito yes. James? Pero alam mo, sobrang talaga siya sobrang
busog. Sobrang BS siya kung iisipin talaga. Pero minsan kasi nangyayari eh. Yeah. Tapos ang prone kasi talaga sa usog is baby. Baby siya ba? Yes. Bata, tas baby. 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 Pero yun. Baby, di ba? Kung Kaya- sino man yung may alam kung ano ba talaga Yeah, yung maybe one of your usog. viewers, Oo. baka pwede Yeah. nilang i-explain sa atin yung usog. Kaya nga parang parang ang pangontra sa usog sa mga baby. Kasi naalala ko sa Antipolo, Mhm. every time na magsisimba sa Antipolo, ang daming baby na may lipstick sa ulo. Aha. Okay. Kasi pangontra daw yun sa usog. Of course. Which is, sobrang BS talaga na parang, gutom ako, binati ko yung baby. Ay, ang cute-cute mo naman. Tapos, papunta na yung usog, nakita niya may lipstick, biglang Di ba? Hindi, may lipstick siya. Bawal, Oo. bawal. Hindi tatalab sa kanya yung usog. So walang usog sa India. Oo, kasi lahat sila may ano rito eh. Baka nga doon nang galing yun eh. Di ba? Pero di ba yun din yung lawayan mo? Oh, yun nga Hindi, din. actually, yung lawayan mo is yun na yung medication. Yung pag nausog ka, lawayan, no? Oo, for example, ako nausog ako, nagsusuka ako, hindi good yung pakiramdam ko na hindi ko alam Mhm. kung bakit. Na parang, Mm. ano ba nangyayari sa akin? Hindi ko alam. Hindi normal tong nararamdaman ko. Tapos, biglang may nakapagsabi sa'yo na, baka nausog ka or baka nabati ka. Sino ba mga nakausap mo kanina? Mm. Ngayon, magbabacktrack ako. Ang nakausap ko lang naman kanina, si Antoinette at saka si si Ian eh. Ano nga, Antoinette, lawayan mo nga ako at saka Ian. Parang ganon. So Tapos, weird, dude. Hindi ko alam kung placebo effect lang ba. Pero Pwede. after nyong gawin yun, biglang magiging okay yung pakiramdam ko eh. Pero nangyari na sa'yo? Nangyari na sa akin? Before? Hindi pa. Hindi, pero yun lang daw Hindi yung... pa, pero yun yung That's how it basic. works. Oo. Pero may nakita ka or Hindi, ano siya eh, parang old wives pamahiin. Pamahiin nga eh. Meron sa amin. Kasi Oh. diba, last episode natin with Antoinette, Aha. napag-usapan natin na parang apartment yung tinitira namin. May mga baby doon, syempre. May mga baby. Ganun eh. Dahil apartment, magkakasama yung mga tao, hindi maiwasan na baka nabati na parang, cute-cute naman, baby. Tapos, iyak ng iyak baby, hindi na maintindihan. Ayun, iikot siya dun sa apartment. Everybody lick the baby? Hindi naman siya lawayan na didilaan. Hindi. So, it's like, parang didilaan yung thumb, tapos Okay. kukrusan sa tiyan. Oh. Tapos alam ko So na kung is it paano. basically kabag? Pwede, no? Kung ako yung baby, halimbawa masama ka pakiramdam ko, tapos iikot na ako sa Nako, may usog ka, iikot na kita. Unang ganun pa lang, pipilito. Hindi, okay na ako, okay na ako. Ano lang siya, kabag lang siya. Hindi. Buti nga kamo, apartment lang yun. Right. Paano kung tenement? Oh, shoot. Baka- Everybody lick the baby. Tapos na ba sa 52nd floor? Iyak ito mo. Buti, walang ganyan nung COVID. Oo, parang feeling ko. Ang dami na usog siguro nun. Anyway, sorry. Anyways, Sorry. mukhang na-shoot tayo sa rabbit hole ng Sorry. usog. Hindi, okay lang yan. Nausog din tayo. Meron ka pa bang personal experience? Hindi, ako na- may tanong ako. Yes. Kasi di ba may mga narinig ka na kwento from other people. Oh, so many. Ano yung pinaka parang nung nakwento sa'yo parang sent shivers? sa'yo? The worst one was Baguio based. Oh, Baguio. Parang nakwento ko ata to, pero off-air. Pero ulitin ko na lang din. So yung kwento siya ng friend ko, si RM. And parang yung family niya has lived in Baguio for forever. So, I guess, nung time na yun, mura pa yung mga land, bahay, gano'n, sa Baguio. So yung bahay nila medyo malaki. And ano siya, yung Baguio pine wood style, high ceiling, wood lahat, ganyan. And since medyo malaki yung bahay nila, maraming rooms. So that means kapag mayroong mga relatives from Manila na gusto magbakasyon sa Baguio, o doon na lang sila sa bahay tutuloy. Or meron silang mga guests or whatever. So may one time, may family and family friends sila na nakituloy sa bahay, magbabakasyon sa Baguio. Tapos I think bata pa yung friend ko noon. So siguro 10, 13. And then, yung tita nila natulog dun sa isang kwarto na medyo malayo from the main house. And then,
parang yung, hindi naman siya mag-isa. So, nandun siya sa kwarto na yon, tapos may kasama siyang iba, mayroong mga natutulog sa floor, kasi syempre, pag maraming tao, bahala na, mattress, ganyan. So, natulog siya sa floor. Tapos, I think yung friend ko, si RM, nakitulog dun sa kwarto, syempre, with her mga pinsan, ganyan. Parang sleepover, Christmas ata or something. Tapos, in the middle of the night, nagising daw yung tita niya. May nakita siya, pero akala niya wala lang, so natulog ulit siya. And then the next day, sinabi siya, kinausap niya si RM na parang, oh, bait mo naman kagabi. You were so considerate of the people who were sleeping. I saw you crawling over them on the floor. So parang yung mga nakahiga daw sa floor, syempre nakahiga. Tapos meron daw parang black na shape na mukhang bata na gumagapang lang over the people who were sleeping, on like crawling around on the way out to the door. Tapos yung tita niya, akala lang niya na okay, baka RM needed to go to the bathroom. Kaya she was just like quietly, hindi niya na daw inon yung ilaw. Tapos nagbanyo. So natulog na lang daw siya. Tapos parang si RM was like, Tita, I didn't wake up at all last night. I didn't go to the bathroom. I don't know what you're talking about. And then apparently, that room, hindi lang daw siya yung may nakita doon. Like, over the years, ang dami nang nagko-complain na sa kwarto na yon, meron silang nakikitang nagko-crawl. And sometimes it's on the floor. And sometimes it's on the wall. And sometimes it's crawling up the wall going to the ceiling. And it's like they don't know what it is. So they just call it the crawler. And it's only in that room. So that was pretty creepy. Alam mo second time ko nang narinig sa'yo Actually. yung story na ito, Antoinette. Pero alam mo yung every time na babanggitin mo yung gumagapang, Na-imagine ko kasi. kasi na-imagine ko rin. Alam mo yung Sneaky siya. Parang, so yun. hindi kasi ako kunwari ako, ganyan maraming nakahiga. Ganun din mag-iingat din ako kasi baka matapakan ko sila lalo't madilim, di ba? Tapos So the next time na makakita ka na ulit ng ganun. Kasi ako, parang naalala ko in my lifetime, merong nangyari ng ganun din. Pero alam ko, nakakilala ko yung nakita ko. Right. So, yun. So that's why, for that reason, pag pupunta kami Baguio, hindi ako natutulog na naka-off yung ilaw. So, hindi ko kaya. kung sa sahig kasi pwede mo pang maisip na kakilala mo eh. Yeah. Paano kung nasa pataas, di ba? Parang kakilala mo na si Naniba. Ewan ko, talagang kinikilabutan ako every time na Yun. So, yun, that was stressful. Tapos yung isang kwento, mayroon pang isa na, yung friend ko naman si Magic. Si Magic kasi engineer siya in a different studio. Tapos, at this time, parang nagre-record siya with another friend of ours. Nagre-record sila ng parang may... hindi. Wait. Yes, nagre-record sila. And then, nung nagre-record sila, so take, stop, review, take agad. Tapos, nung nire-review nila yung recording, parang may sumasabay na boses. Pero the thing is, soundproof yung recording room. There's no other voice and there's only one person inside singing. Pero parang may nakikikanta na different gender from the one singing. So they're like, di ba mga recording studio usually very late, nagtatrabaho mga 2 a.m. ganyan. Pa 3 a.m. na. So siya tsaka yung friend namin, tama na to man, uwi na tayo, bukas na. Uwi sila. And then the next day, pinakinggan nila yung recording, nandun pa rin yung boses. So hindi nila maintindihan kung, at first akala nila baka pagod lang sila or something. Yeah. Pero nung pinakinggan nila ulit, nandun pa rin. So they're like, what's going on? Singing din? Yeah. Pero yung singing na, alam mo yung kapag mayroong lead vocal tapos mayroong someone na like sumusunod lang. So may slight delay. Yung parang nakikikanta ka lang na Like humming. or yeah. Pero kasi different ano ba to? Lalaki ba yung kumakanta? Or... Hindi ko lang maalala kung lalaki yung kumakanta or babae. Basta magkaibang gender. So iba talaga so, yung mo, pitch ng voice. Maririnig mo yung difference. Oo. So after that talaga, uwi na tayo. Tama na to. So, kung nandun pa rin siya, talagang recorded na siya no? Yeah. And
from some of my other friends, that's not the only experience they have. So recording studios are kind of notorious for, I'm so sorry. Okay, so We are in guys, a tapusin studio. na po natin yung episode na to. But notorious siya for things like that. Kasi ang sabi sa akin ng isang priest na kilala namin before is since recording studio siya, maraming dumadaan. Tapos kapag kunyari, syempre pag kumakanta ka, kapag tumutugtog ka ng music, nagre-record, para siyang therapy for the musician eh. So lahat ng hinanakit nila, lahat ng feelings nila, nilalabas nila sa kanta, 'di ba? And hindi mo alam kung ano yung dala nilang energy or whatever into the studio. And most of the time when they record something, whatever it is, nilalabas nila. So that means ang daming energy sa space na parang natatrap or naiiwan. So, ang in-advise sa amin nung pari na yon is that every once in a while, kailangan lang naming mag-space clearing. Kasi, di namin, yung negative energy na yon makaka-attract ng ibang negative energy. So, kaya nangyayari yung, paminsan may naririnig kayong gumagalaw, or may mag-on na wala namang gumagalaw, or yung keyboard, or mouse, or may lalabas sa recording. So, yun. Kaya ginagawa namin yun dito sa studio. Pero, okay. Since nandiyan naman na tayo sa usapan na yan, kahit natatakot ako. Actually, yan din yung gusto ko itanong. Pero sige. Sure. Hindi. Ikaw na, para hindi ako yung Ayun nga. para hindi sa akin manggaling. Natatakot kasi ako eh. Gusto kong malaman They're kung very ano. nice. Meron ba dito? Yeah, for sure. For sure. Ano yung experience mo dito mismo? So, this area kasi where we are now, dati siyang garden. So, as in, dati siyang garden, tapos may bahay kubo dito. Ganun. Tapos, puno siya ng puno. And then, yung dati yung hobby studio, it's, nagsa-start, doon lang siya sa loob ng mismong house. So, itong part na to, inad to lahat over the garden. So, merong mga slightly displaced inhabitants. So, ngayon tawag na lang namin sa kanila is mga roommates namin, mga housemate. Pero, very common na sa amin yung mga bagay na mami-misplace or iniwan ko dito, makikita ko na lang siya doon sa kabila or for some reason. Yung dad ng husband ko actually, nung nag-record pa siya dito, meron siyang kwento na yung this side of the studio, it's mostly, and sinabi na rin ng mga ibang guests na nag-record dito, is mostly elementals here. So, mga, I don't know exactly, so mga duwende type, dun sa balete namin sa labas, allegedly meron tayong cigar smoking kapre. So, nilagay namin yung smoking area namin doon. So, he's very happy daw. Kasi may kayosi siya. So, who knows? Pero, dito sa side na to, mostly mga duwende daw. And, tuwang-tuwa daw sila kasi ang daming music. Oh, yeah. So, they're very happy with the place. And they're very happy when they hear daw music and musicians as mga nagtatawanan, pag lively. So, yung kwento ng dad ni PV is, dun sa mixing room, is one time daw, nagtatrabaho siya, nagmimix siya ng something that he recorded. Nagtatrabaho siya. Tapos parang feeling niya talaga, may tumitingin from above his shoulder looking at his work. Ito naman si Tito, he's very brave man. Naglagay siya ng mirror. Oh, no. So parang inisip niya, sige, sa susunod na ma-feel ko na may tumitingin, titingnan ko yung mirror. Sige, ganyan, work siya. Tapos biglang may na-feel siya ulit, tumataas yung balahibo niya din sa likod ng neck niya. So, tingin siya. Allegedly, may nakita daw siyang pointy little hat dun sa likod niya. Pero sige, baka inaantok lang si Tito, stressed siya or something. There's a different time naman daw. Meron siyang deadline na hinahabol. Tapos sobrang pagod na siya. And then, nagbi-mix din siya. Tapos nakatulog daw siya kasi sobrang pagod niya. Pagising niya, tapos yung work niya. Huh? And she's like, I'm slightly freaked out
but thankful. Yeah, actually. So, Saan ba yung mga ganyan? sa may mga ganyan. Parang kailangan ko. So, ayun. So, medyo in this part of the house or sa studio side, very friendly housemate Yeah. situations. In the house side of the property, it's a former human situation. And what's interesting is that so marami akong guests na for Grimcast na dito rin kami nag-record. Yeah. Eh dun sa receiving area namin, di ba may parang glass door na Yes. you can see the inside Yeah. of the house. So it's the dining area, the sala, ganyan. A lot of my guests don't know each other, but they all say the same thing. Every time daw na napapatingin sila dun sa may dining area, meron daw babae na mukha siyang manang. Sorry, stress ka ba? Oo. Kanina, ayun o. Kanina Kung pa. Sorry, nakita mo ba? rapid Nakita fire mo ba? yung mga kwento ko. Hindi ko alam kung napapansin ba nung mga viewers namin ngayon na parang may something nakakaiba sa akin. Hindi ko alam. Kanina pa ako parang I know. ang tahimik ko Am na. I stressing you out? Ang I'm tahimik so ko na parang, alam mo sorry. yung takot ako na. Wait lang, ano yung sinabi mo? Wait, so ayun, all of them very consistent. It's a lady. Para siyang manang. Sino Pero nagbukas sa akin ng gate kanina? no, yun yung current na helper namin. Okay, So don't kinabahan worry, ako. dude. Relax. Ngayon lang kita nakitang ganyan. Hindi, nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba yung ganito ko? No, she's Chicken alive. skin. She's alive. But yun, consistent na they see parang manang figure siya sa may dining area. And mostly black daw siya. And she's very suspicious. Pero parang tipong more of, sino ka? Anong ginagawa mo dito? Anong intention mo sa bahay na to? Type thing. So parang it's more, they say na hindi naman daw siya violent, but she's very protective daw of the whole house. So parang kapag may pumapasok na hindi nila kilala or hindi niya kilala, and especially kung nakakakita sila, she will make her presence very known and be like, wag ka magkakalat dito sa bahay na to. Ako bahala sa'yo. Gusin ko lang yung gamit ko dito. Okay. No. Pero, ayun. And that's consistent among all of them. And hindi sila magkakilala. Hindi ko naman kinuwento to sa kanila. And yung theory ng husband ko and his family is meron daw sila when they were growing up, long time kasambahay. And na tipong, as in, ang tagal-tagal niya dito, matanda na siya. Like, nung umalis siya, matanda na siya. Yung parang for retirement na. Ang theory nila is, siya yun. Kasi yung description ng mga nakakita sa kanya is short hair na very brown skin, ganun. So, very consistent yun sa kanila. So, their theory is that it's her and that she still feels protective over the house, the family, ganun. So parang feeling ko mamaya, pagpalabas ako, nakatingin ako sa baba. No naman. And I feel like, ang theory din namin is, kapag merong mga kasambahay na hindi tumatagal, tapos yung complaint nila is merong nagpaparamdam sa kanila or merong feeling namin siya yun, tas feeling niya may mangyayaring masama dun sa, alam mo yung parang medyo baka May negative vibe siguro. and eventually it turns out na aalis sila kasi nagnakaw or yung mga ganong types of experiences. So baka siya yung built-in security system ng bahay in tandem with our elemental friends. I don't know. Kinakabahan tuloy ako mamaya dun sa isa nating kasama. Kasi Why? kapag sinabi niya rin yun na ganun, ayoko na. Don't tell her. let's Let's see. Ayoko na talaga. Ayoko na talaga. I'm so sorry. Yung tipong, okay guys, back to remote episodes na lang tayo. Pero yun. Pero so far, nothing dito sa house or sa studio, walang galit. Okay. So yun yung main comfort namin. Walang galit, walang gustong like mang-possess or what. Oh no. Oo. Walang ganun. Here. Hindi, wala talagang galit. Pinagbuksan pa nga ako ng gate kanina. Hindi, ano pala yun. So, ayun, yun yung kwento about the space.
Oh, And man. I mean, may mga small na nangyari na mga pinto na bubukas by itself. I mean, the usual. But don't worry, as in, like, nag-all-night, ang dami nang nag-all-nighters dito. And wala pa namang nadidiscrasya. Eh yung mga kumakatok habang nagre-recording. Yeah. Kagaya nung last time. Yeah. So, for context, nung nag-record kami ng episode dito, dyan ako nakaupo po kung saan si Tito James. Tapos dito siya. Tapos, habang nag-record kami, parang may naririnig ako. So, parang minove ko yung headphones. Para akala ko baka may naglalakad or may kumakatok talaga or may dumaan ba na jeep na sobrang lakas lang. Pero usually, hindi siya naririnig dito kasi Yes. soundproof siya. So, narinig siya. So, nakita ko nag-react ka rin. Kasi narinig mo rin siya. Oo. Akala ko there was something wrong with the recording or something. So, nakita ko nag-react ka. So, parang, okay, this must be something. Tapos, nung tinanggal ko yung headphones ko, wala naman na akong narinig. So, like, sige, continue tayo. Tapos afterwards, narinig mo ba yun? Oo, narinig ko yun. Di ba tumigil nga ako habang nagkukwento? Check nyo yung sa Spotify. Yeah, so, Anong episode number yun? the last one. The season finale, guys. Season finale. Makikita nyo yung part na napatigil ako bigla doon. Ay, maririnig nyo yung part na napatigil ako. Yeah. So, I'm still not sure what it was. Yeah, Who just knows? have them listen to the Yeah. whole. Kasi maganda rin yun. May mga kwento doon na hindi na share dito pero ganda yun. Pero for me naman, as long as nobody's hurting anyone, do your thing. We're happy to be housemates. Pero parang ang dali sabihin, baka kasi sanay ka na. Pero ako ngayon eh. Oh, so sorry. Ako nga parang hindi ako Sige, balik tayo sa mga kwento about other places. Gusto nyo? Parang alam mo yung hindi kasi normal, di ba, pagka kada ganyan, may maiisip na ako agad na sasabihin na walang kwenta. Ngayon, parang ang tahimik ko na, alam mo yung nakikinig lang ako tapos natatakot I'm ako. sorry. Hindi, okay lang. Ano nga ba? Ano pa? Well, yung mga iba kong favorite stories na shinare sa akin, slightly stressful din eh. Ano yun? Na-curious kami. Sige. Okay, yung isa kong guest, her name is Joni. She's a ballerina. Actually, so she dances, or she used to dance. She just retired from the Philippine Ballet Theater, and she's been my classmate since prep. Oh. So as in, nung basically kababata ko na siya. And then nakatira siya sa Magallanes. So yung Magallanes na village, 'di ba, ang dami pang puno doon sa loob. Tapos yung bahay nila, siya, sa end ng street, mayroong isang sobrang laking balete. So, sige, fine. Yung friend ko na yun, si Joni, ang passion niya kasi is also to rescue and foster animals. So, meron siya, so mahilig siya na yung mga fosters niya every morning, walk niya around the village, tapos normal na yun sa kanila. And then, may isang gabi, nawala yung isang foster. Tapos, ito namang friend kong si Joni, tsaka yung partner niya si Rafi, syempre, nandun na sila sa labas ng house. Tinatawag nila yung name nung nawalang aso. Parang, sa kanya, Fluffy, siguro. I don't know. Lagay na lang natin sila pangalang Fluffy. Fluffy! Saan ka na? Fluffy! Fluffy, come home! So, and nasabihan nila na sila matagal na paggabi, wag silang pupunta doon sa balete na yun. Kasi, may nakatira daw na witch. I don't know, witch. So, ang tawag lang nila dun sa person is, ang tawag ng mga tao, mga kasambahay around the area, mga ibang taong nakakita, tawag lang sa kanya witch kasi mukha siyang, napanood mo niyo ba yung Conjuring 1? Bathsheba? Si Bathsheba. Ganun daw yung look niya. With the shaggy hair, like, yun daw siya. With like black, red eyes, whatever. Yun daw yung look niya. Tapos doon siya sa tree nakatira. It's her tree. So, sinabihan na sila by, parang common knowledge siya sa village na paggabi, wag na kayong lalapit dyan sa tree na yan. Wag na kayong like maglalaro dyan sa my tree. Okay? Pero siya, nawawala yung dog niya. Nawawala yung foster. So, parang bahala na. Like, prioritize the looking for the pet. So, ayun. Yung partner niya, nakakita din. Si Joni din, nakakita.
si Joni sobrang focused siya looking for the foster. So, palapit sila ng palapit dun sa balete na yun. Looking for the dog. Tapos sinisigaw nila yung pangalan ng dog. So, hindi siya nagfo-focus, hindi siya nakatingin sa tree, ganyan. Tapos bigla na lang at one point, si Rafi parang, Joni, shut up. Like, halika na. No, we have to look for Fluffy. Joni, halika na. So, parang basically, Rafi had to drag her home away from the tree. Kasi basically, nakita niya na ando na si witch lady. Tapos nakatingin na siya sa kanilang dalawa. Tapos parang, mukhang lalapit na siya or something. So, parang si Joni, gusto pa niyang hanapin yung pet niya. Si Rafi was like, umuwi na tayo, halika na, delikado na to. So, halos i-drag niya daw si Joni pa uwi. Dahil dun sa balete na yan at dun sa witch na nakatira dun. So, that is pretty stressful. Itong witch ba na to? Hindi kasi ako sure kasi parang growing up, parang alam ko pag witch parang yung tao talaga siya practicing Witchcraft. I don't know if she's a witch or it's just what they call her because she looks like a witch na. Pero ano ba siya? Parang elemental ba? Or... That's their guess. Oh. That's their guess. Parang elemental, some type of elemental. And it's an angry elemental. Pero parang naalala ko na na tinanong natin si Livester about dyan. Di ba? Kasi topic natin ng mga cryptids. Na parang tinanong namin siya kung ano yung parang pinaka highest. Kumbaga yung masasabi na natin na God tier na na cryptid. Tapos tinanong niya pa kami kung ano ba nakalimutan ko yung term ni Livester pero parang ang tinanong niya pa sa atin, ano ba yung talagang cryptid pa or yung lang parang demi-human lang. Hindi demi-human yung eksaktong word. Pero parang ganun yung pagkakaano niya. Tapos 'di ba napatanong tayo na parang demi-human. Oo, kasi yung kagaya ng mga babaylan, ng mga mga mangkukulam, mambabarang, hindi na kasi sila talaga cryptid. Oo, tao, which is ganun. Parang may mga nabanggit pa siyang ganun. Maybe, I don't know. So, ibig sabihin, about dun sa tanong mo, kung elemental ba ang witch or baka related dun yung sagot. They're not actually sure kung witch talaga siya. Tawag lang nila. Mukha siya, basically mukha kasi siyang bruha. So, yun. Tapos, iba pa yung Wiccan, di ba? oh, yeah. Iba pa yun. So, ang Wiccan, mga tao lang din yan. Pero parang Wicca kasi is a form of, it's basically a religion that's very earth-based. Ganun. Like, the powers of the earth, Emerlu. So, yun. Wala lang. Hindi, naalala ko lang na tuwing August, sila nagse-celebrate. Ah, talaga? Weekend pambansa. Buwan ng Wiccan. Okay. Oh, no. Okay na, nakapagpasingit. Good job. Nakapagpasingit na ako. You found Medyo one. nabawasan ba yung takot mo? Oo, okay. Parang gusto kong i-relax yung sarili ko kasi kanina pa ako natatakot Nabawasan sa yung takot mo pero now the weekends are after you. Yun lang. Hindi, malayo pa naman yung August. Wag muna ako. Buwan ng weekend. Oo, malayo pa naman. So, ayun. Meron kang parang napag-usapan natin last time or nabanggit mo rin pala kanina na mahilig ka sa mga horror movies. Meron ka bang yung masasabi mong favorite every time na may nagtatanong sa'yo ng recommendation, yun yung i-recommend mo? Okay, my very, very, very favorite horror movie is Cabin in the Woods. Because it's basically an homage to so many other horror movies. Like, Pinhead is there, the zombies, like all, it's beautiful. Lalo kasi dun sa may eksena, dun sa may whiteboard, di ba? Yes. Makikita mo dun lahat ng list. Yeah, very siya. It's funny. It knows it's ridiculous. Yes. But also it's an homage to so many other great horror movies. So that's my favorite. I can watch that every day for the rest of my life. Parang may theory pa nga dun, yung kasi, ano nga ba yung isang movie? May isang movie kasi na nilabas, tapos parang sinasabi nila na yung entity daw na ito is nakita daw sa may likod. Yung yung sa may locker scene na, nung pinakita na yung marami. Nakalimutan ko lang kung anong movie, kung Megan ba? Ooh, like... Ay, hindi pala. Basta ang itsura nun, parang, ayun, alam ko na, yung Abigail. Abigail, yes. Abigail's the ballerina girl with like the teeth, mouth thing. Yeah. Makikita siya dun sa may likod, dun sa may cabin. Nung pinakita na yung locker scene. The funny thing is that Cabin in the Woods was released so much longer before than Abigail. So parang sobrang
wow, kuha talaga niya yung horror tropes. Mhm. Alam mo yun? So, Mhm. sobrang gusto ko siya. Plus, also, Chris Hemsworth. There Yeah. lang. I love the motorcycle scene. Ang labo nun, no? Ang labo ng movie na yun. Tapos, yung isang guy, doktor na siya sa Grey's Anatomy ngayon. So, Meron pa nga parang reference before na parang nire-represent nila is mga character sa Scooby-Doo. oh, Theory din sa May Cabin in the Woods. Oo. Mm. Kasi di ba yung That mga makes characters? sense. Oo. Diba? Kasi parang- may The Virgin, Mm. which is si Velma. Mm. Parang ganun ba? Tapos si Tapos Daphne, may Shaggy na ano doon, na character yung funny na ano. Puppeteers. So good. Ayun. But yeah, that's my favorite horror movie. If gusto ko lang ng fun scare, the Conjuring movies are pretty good. Yes. Pero paminsan, naiinis ako sa mga movies na parang puro jump scare na lang. Mm. Yung parang, hi, can you give me like a little plot? Just like a little. Yeah. So, yun. How about sa local? Local. There is this, I'm not sure if it's an aswang movie. Oh. It's not in Tagalog. Yanggao. Yanggao. Yes. Yanggao is so good. Is it anong language ulit yun? Ilonggo? Hiligaynon actually. Hiligaynon. Second. So, sobrang ganda ng Oo. Yanggao. Misconception kasi yun na parang anong language Ilonggo, which is hindi pala tama kasi Ilonggo and Ilongga is yung tao. Right. Language is Hiligaynon. I see. So yun, sobrang ganda ng movie na yun. Kasi nung pinanood ko, hindi ko nga siya napanood on cinemas, parang YouTube upload. So parang, oh shit, this Sobrang is a great underrated movie. yan eh. Ano yan eh? Joel Torre, Ronnie Lazaro. Amazing movie. Okay, Um, added to list. Oh Yanggao. my God, si Richard Somes pala to. Ano pa ibang movies niya? Topak. Okay, oo. Yeah. Yanggao is pretty Oo, good. maganda yan, Nice, Paps. okay, Underrated okay. yan. Kaso ang tanong, saan ko siya mapapanood? Hindi, PM ewan mo ko. Ha? PM mo ko. James will hook you up. Ayun. Ayun, so, yun yung favorite movies ko. I hope you enjoy. Grabe. Galing. Grabe, kahit na medyo kinabahan ako kanina or medyo natakot ako dun sa mga kwento ni Antoinette dito sa place na to. Katulad nung sabi ko last time na sobrang na-enjoy ako pag nagre-record tayo dito. Even this is just the second time. Nakakatawa. Thanks, So, guys. kung naghahanap rin kayo ng parang gusto nyo mag-record na lugar, I would recommend this place kung nasa music side kayo, kung gusto nyo na mag-record ng podcast. Paano ba nila maano to? Ayun. So, kung interested kayo mag-record ng music or pwede ring podcasts, mayroong mga pupunta dito para mag-record ng voiceover. Gumagawa din kami ng mga jingles, mga soundtrack ng pelikula, mga music for ads or radio. Pwede nyo kaming i-contact on Facebook sa Big Baby Studios, Facebook and Instagram. And then pwede nyo rin kaming pwede nyo tingnan yung portfolio namin so far sa website namin at www.itsabigbaby.com. It's a big baby. Yeah. So, ang pangalan ng studio is Big Baby Studios. Tapos itong asawa kong brilliant. Sabi niya, ano bang sinasabi kapag may pinanganak? It's a big baby. So, kaya yun yung website namin. Itsabigbaby.com. So, Okay. yun. What if gusto naman nila pumunta personal? Saan ba to located? So kung we are by appointment because medyo masikip yung schedule. So kung bago kayo pumunta, mag-inquire muna kayo para ma-make sure namin na ma-entertain kayo ng maayos. Yung studio namin is located sa San Juan. Malapit kami sa Dominican College, Calentong, and Domingo area. Guys, hindi basta-basta lang to na studio Kasi sino yung sikat na banda na Well, Andito, yung isa. so, Andito isang member. hindi ko na mukhaan. yeah. Baka nakatalikod kasi kanina. Nag-work sila. Pero ayun, usually yung ibang mga banda na na-record na namin, dito includes yung Itchy Worms, Urban Dub, Parokya ni Edgar, Over October, Autotelic. We did Sugarcane. And many more. Ebe Dancel has also recorded here.
So, yeah. Parang ano? We're just not a fly-by-night studio. Don't worry. Di wala lang, natawa lang ako kasi ano yung name mo kanina? Withered Sugarcane. Sorry, sugarcane. Sugarcane lang. Yes. Tapos si Eb. Sugar free yun, di ba? Parang Yes. hindi sila pwede magsama. Hindi. Parang collab tayo hindi pwede. Kasi Well, wala nang sugar-free ngayon. Anyways, Sadly. biro yan, di ba? Pero totoo, question lang pala. Kasi hindi ko alam kung totoo totoo ba na yung yung name ng Itchy Worms is galing sa higad? Totoo yun? Yeah. Ah. Kasi parang yung tambayan ata nila nung college sa Ateneo, pandaming higad. So, wala. Kasabawan lang. Ano ba yung English ng higad? Itchy worm. Kasi, di ba, pag nalagyan ka nun sa balat, mangangati ka talaga eh. Oh, yeah. Tapos, papaliguan ka ng... Anong tawag dun sa... Suka. Hindi. Ano yung pink na lotion? Calamine. Caladril. Oo. Calamine lotion, Caladril. So, yan. Anyway. Mukhang marami ka pang alam na music trivia. Last na tanong kasi Sure. wala akong sa River Maya naman if ano yung history ng Balisong? I'm actually not sure. Sorry, hindi pa sila okay nag-record dito. Hindi, okay lang talaga kasi yun parang sobrang Medyo yan. Medyo anong topic yan. Parang ang alam ko kasi dyan is medyo parang controversial daw yan. Ako naman hindi. Hindi gusto ko lang talaga ng confirmation kung totoo ba yun. Na parang sabi daw, may nanghihingi daw nasa Batangas daw si Rico Blanco. May nanghihingi daw sa kanya ng pasalubong, which is yung unang pwede mong ibigay na pasalubong sa Batangas? Balisong. Kaso hindi daw nagawa. Hindi daw niya naibigay. Kasi sinusulat niya yung kanta na yun. Tapos in return, dahil hindi niya nga napagbigyan, tinaitelan na lang ng Balisong yung kanta na yun. Which is, kung babasahin mo, wala namang kinalaman. Pero baka yung sa'yo, baka dark meaning or dark theory. Medyo. Hindi. Hindi ko, this is not confirmed. Nabasa ko lang siya somewhere na parang it can be parang, hindi siya talaga Balisong. Bali song. So somewhere in Indonesia daw. Okay. Yan. Pero let's not go there. Okay. Source mo, Reddit? Ha? Source mo, Reddit? Hindi. Trust me, bro. Source ko, Sogon. Source Sogon. Source Sogon. Anyway, sa'yo na nga. Ayun. So yun, guys. I hope I was able to tell you some stories. Alam mo, itong episode na to, hindi pa tayo tapos mag-record. Patapos tayo mag-record, pero I'm sure na maraming manghingi ng part 2 dito. Sure, game, anytime. Sige, You know where to find me. Yeah. Sige, pagbigyan natin sila. Pero, for the meantime, kung nabitin kayo sa mga kwento ni Antoinette ng Dreamcast Manila, listen kayo sa podcast nila. Kasi yung mga kwento na narinig nyo sa amin ngayon is konti pa yon kumpara dun sa maririnig nyo sa podcast nila. I haven't even told you the story nung minulto kami sa podcast ko. But for next time, maybe. Yeah. Hindi, wag na yan. Wag yan. Kasi baka mag-a-anchor eh. Woohoo! Sige. Alright. Thanks, guys. Thanks for having me. Ayun. Again, maraming salamat sa mga nanonood pa rin sa episode na to. Kung gusto nyo pa ng part 2 ng episode with Antoinette of Grimcast Manila, comment nyo down below. Tapos syempre, let's support din our fellow horror podcasters. Follow nyo si Antoinette and Grimcast Manila sa Spotify and sa YouTube. Ayun. So, meron ka pa bang ibang platforms where they can support you? I should. But no, you can find me on Instagram at Grimcast Manila. Gosh. I'm such a bad social media person. I just wanted to make a podcast. So it's Grimcast MNL Pod on Instagram and Facebook. Ayun. Follow nyo sila, guys. And YouTube. Yan. Spotify. iTunes. Kasi ilang episodes na so far sa Spotify? So it's 8 seasons. 8 and seasons. I think 50 episodes maybe. Oh. Isipin nyo, guys, kung hindi pa kayo naka-follow, meron kayong 50 episodes na papapakinggan. And then just parang nag-restart ako this year after 2 years na break. So enjoy. Ayun. At saka para magkaroon lang din kayo ng idea, dun sa podcast ng Grimcast Manila is may mga guest din si Antoinette, which is psychic. Ano pa ba yung iba? Yung iba,
meron lang silang mga ghost stories. Yung iba, they provide yung mga esoteric services. So, psychic, mga tarot readers, astrologers, yung iba, spirit questor, because they have some pretty intense stories. Tapos yung iba, yung buong season 3 ko, slightly stupid idea, but great content, is yung in-interview ko lang ng buong season 3, lahat puro mga third eye. Oh. So, it was a great season, but it was very stressful. Wait lang, Antoinette. May naalala pala akong kinuwento mo nung nakaraan. Yeah. Yung whisperer siya eh. Ano? Saan? Animal Whisperer? No, which one? Yun ba yun? Oh my gosh. Meron talaga? Oo. Well, okay. Meron. Look, grain of salt also. Pero tinry ko yung services niya Ah. before ko siya i-invite sa show. Tinry ko yung services niya to talk to yung dog namin, si Lily. Lily. Yeah. Tapos mayroon siyang mga sinabi na gusto daw ipasabi ni Lily sa amin. Tapos ginawa namin yung mga sinabi niya. Sumaya yung aso namin. Mas naging healthy siya, nag-resolve yung skin issues niya. So, you know, I don't know, but hey, it worked. Yeah. Alam mo kung pwede lang akong tumalon-talon dito sa sobrang jigsaw moment ko. Gusto ko tumbling-tumbling. Pero Bakit? kasi may kilala din kaming animal whisperer. Kung posible kaya na pagkitain kayong Abangan. abangan. Tignan natin kung pwedeng magkita yung kilala naming animal whisperer Maybe. at saka si Antoinette. Tingnan natin. So, Pero abangan. hindi ako yung animal whisperer. Ha? Ay, hindi. Titingnan lang natin kung based doon sa based doon sa interview mo. Tapos kung ano lang ba. Tingnan natin, yeah. Yeah. Actually, hindi titingnan. Abangan nyo yung susunod na episode. Alright. Ayun, again, my name is Tito Ian Lee. Follow nyo ako sa socials ko, at Tito Ian Lee sa lahat. And ako naman si Tito James Zhu. Tito James Zhu na yan sa lahat. And we are... Ulitin ko. Okay. Mali. And ako naman si Tito James Zhu. Kasama si Antoinette ng Dreamcast Manila. And we are... The Red Door Podcast PH. Bye! Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.